Magandang araw mga remnants. Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat kay Hesus Kristo na nagbigay kaligtasan para kami ay makalaya mula sa kamatayan, sumpa at impyerno. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na patuloy naming nararanasan hanggang ngayon. Sa pagpuspos na ng banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan para wasakin ang kapangyarihan ni Satanas. Sa oras na ito, puspusan mo ng banal na Espiritu ang bawat nakikinig. Nawa ang tatlong persona ng Diyos ay mapasa amin. Maging witness nawa kami para mailigtas ang lahat ng tao. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ngayon ay si Jose na nakulong sa Genesis 40:1-23. Ikaapat na lektura sa buwan ng Marso sa taong 2024. Sa ating panimula, may 9 na daloy na dapat pumaloob ang mga remnants. Kailangan makita natin ang lapad, taas, at lalim ng gospel para maibigay natin ang tamang salita ng Diyos sa mga taong nasa loob ng 12 problema na hawak ni Satanas. Makita natin ang mga taong nasa itaas para mailigtas natin sila. Makita din natin ang mga taong nasa ibaba para maunawaan natin ang kalagayan nila. At magawa nating iligtas ang mga taong nasa paligid natin. Ang nakaraan ay dapat hindi ikahiya, pagkus gawin natin itong tungtungan para tayo ay magpatuloy. Harapin natin ang kasalukuyan na mayroong tiyak na paghawak sa salita at sa plano ng Diyos. Magkaroon tayo ng hamon para sa hinaharap. Makita natin ng mas maaga ang hinaharap at magkaroon tayo ng paghahanda. Para sa ating pangunahing mensahe, una, bakit hindi nagsikap si Jose na linawin ang mga maling akusasyon laban sa kanya? Sa Genesis 39:19-23, matapos pagbintangan sa maling akusasyon, hindi na sinikap ni Jose na linawin ang kanyang sarili kay Potifar. Hindi ito naging problema sa kanya. Bagkus, nakita niya na may malaking plano ang Diyos sa pangyayari. Sa loob ng bilangguan, ipinagkatiwala sa kanya ng isang tagapagbantay ang lahat ng bagay. Kaya naman, sa lahat ng bagay, siya ay pinagtatagumpay ni Yahweh. Hinintay ni Jose ang schedule ng oras ng Diyos. Sa kulungan, anong nangyari? Paano ito nangyari? Sa Genesis 41:22, sa kulungan, nakasama ni Jose ang isang tagapangasiwa ng mga inumin at punong panadero. Nagkasala ang mga ito, kaya sila ay nakulong. Si Jose ang naatasang magbantay sa mga ito. Isang gabi, parehong nanaginip ang dalawa. Kinaumagahan, napansin niyang nababalisa ang mga ito, kaya't tinanong niya ang mga ito. Bakit? Anong nangyari? Sagot ng punong panadero, pareho kaming nanaginip. Ngunit, wala ni isa man ang makapagpaliwanag ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa atin ng mga kahulugan sa mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan niyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan ko na sa harapan ko ay may puno ng ubas at 3 sanga. Ito ay namulaklak at nahinog din kaagad.
Nasa harapan ko ang kopa ng Faraon noon. Kaya pinisa ko at ibinigay sa Faraon. Ako din ay nanaginip, sabi ng punong panadero. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw, inilalagay ang iba't ibang pagkain ng Faraon. Ngunit, ito ay tinukatuka ng mga ibon. Ganito ang iyong panaginip, sabi ni Jose. Sa parehong araw, ikaw ay ipapatawag din ng Faraon. Pupugutan ka ng ulo at ibibitin ang iyong bangkay at hahayaang tuka-tukain ng mga ibon. Dumating nga ang araw ng kaarawan ng Faraon. Siya ay naghanda ng isang salo-salo. Ipinatawag niya ang tagapangasiwa ng inumin at punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng inumin. Ikatlong mensahe, bakit nakalimutan ng miyembrong maharlikang gabinete si Jose? Sa Genesis 40:23. Dahil hindi pa iyon ang schedule ng oras ng Diyos. Mayroon siyang mas malaking plano para kay Jose. Ganon din sa atin. Nawa, habang naghihintay, tayo ay magkaroon ng panalangin. Konklusyon, ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang watchman upang harangan ang panahon ng kalamidad. Anong klaseng panahon? Panahon ng mga sakit sa pag-iisip. Maraming tao ngayon ang nakakaranas ng mga sakit sa pag-iisip. Ito ay resulta dahil sila ay kontrol ni Satanas. Ito din ay panahon ng pagpapakamatay. Dahil sa problemang daladala nila, ang nagiging solusyon nila ay ang wakasan ng kanilang buhay. Ito din ay panahon ng droga. Marami ang nalululong at nasisira ang buhay dahil sa paggamit ng droga. Sino ang makakapigil nito? Walang iba kundi ikaw. Ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang spiritual summit na magbibigay ilaw o liwanag sa mga taong nasa loob ng kadiliman. Ang mga taong nasa loob ng 12 problema na ibinigay ni Satanas. Ano ba ang panalangin ng isang watchman? Una, ma-establish sa sarili mo ang 7 bartisans. At lakaran mo ang 7 journeys na nasa harapan mo. At maging background mo ang 7 guideposts. Itatak mo ito sa pamamagitan ng forum. Una, panghawakan mo muna ang salita na ibinigay sa iyo ng Diyos. I-edit ang pangunahing mensahe ngayong linggo sa 1 hanggang 2 pangungusap lamang. At pagkatapos, magkaroon ka ng panalangin. Isulat mo ang iyong panalangin na nakatuon sa salita at pagsasanay. At ikaw ay magkakaroon ng pagsasanay. Maghanap ng mga bagay na maaari mong gawin sa loob ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na naipahayag ngayong araw. Hawak-hawak ang mensahe na ito, magkaroon kami ng misyon na iligtas ang mga taong nasa loob ng 12 problema na ibinigay ni Satanas. Hayaan mong maranasan namin ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa trono para makapag-establish ng bartisa ng Diyos. Nawa Panginoon, wasakin namin ang bartisa ni Satanas
sa lahat ng field na aming pupuntahan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.